sa pagpapatuloy ng Killing Bites recap. Dahil sa biglang pagdating ni Kido sa lugar ay hindi natuloy ang laban nila Taiga at Hitomi. Hindi inasahan ng lahat ang pagdating ng lalaki lalo na ang pambihirang lakas nitong taglay kung saan madali lang nitong pinabagsak si Hitomi. Hindi naman ikinatuwa ni Taiga ang pangingialam ni Kido kung kaya't nakipaglaban siya rito, ngunit pati siya ay nahihirapan ring mapatomba ang lalaki. Nang tuluyan nang nag-transform si Kido sa pagiging pangolin ay magagawa kaya ni Taiga na magapi ang lalaki. Gamit ang kanyang matigas na buntot ay inatake ni Kido si Taiga at mabilis namang nakailag ang tigre. Aminado naman si Taiga na mukhang mahihirapan siyang matalo si Kido dahil nababalutan ang katawan nito ng matutulis na malabaluting kaliskis, isang Terrian troop na tinataglay ang parehong offensive at defensive sa katawan, sa madaling salita ay purong sandata ang buong katawan ni Kido. Habang naglalaban ang dalawa ay wala pa ring malay si Hitomi kung saan agad na nilapitan ni Anoba ang kawawang babae ngunit hindi nito alam kung ano ang gagawin. Nagawang mapabagsak ni Taiga si Kido sa pangalawang pagkakataon at balak nang tapusin ang lalaki sa pamamagitan ng pagpuntirya sa tiyan nito nang biglang binaluktot nito ang kanyang sarili at nagmistulang dambuhalang bola. Kapag nakakaramdam ng panganib o banta ang mga pangolin, ay binabaluktot nila ang kanilang katawan upang dumipensa at sinasabing na itataboy nila pareho kahit ang bala at martilyo sa tigas ng kanilang kaliskis, at walang kahit na ano sa kalikasan ang kayang makasira sa depensa ng mga ito. Sa galit ni Taiga ay nagpakawala siya ng sunod-sunod na pag-atake hanggang sa bumukas ang depensa ni Kido na kanyang ikinatuwa dahil mapupuruhan niya na si Kido nang biglang hindi niya na maigalaw ang kanyang kamay. Nilinlang lang pala siya ni Kido at nahulog naman siya sa patibong nito dahil nagpadalos-dalos siya sa kanyang pagkilos. Hinugot ni Taiga ang kanyang kamay ngunit pinaikot ni Kido ang kanyang katawan hanggang sa nagawa nitong maputol ang braso ng tigre. Talagang pinatunayan ni Kido ang kutob ni Taiga na kaya nitong gawing opens iba ang depensa nito. Ngunit ganun pa man ay hindi basta-basta nagpapatalo si Taiga dahil kahit naputol na ang kanang braso nito ay nakahanda pa rin itong lumaban. Muling naghugis bola si Kido upang salakayin uli si Taiga at nang magkakatamaan na ang dalawa ay biglang dumating si Okajima at binunggo si Kido kung saan tumilapon ito sa malayo. Lubhang ikinagulat ni Anoba ang biglang pagdating ni Okajima dahil kamakailan lang ay iniinda pa nito ang mga natamong sugat mula kay Taiga at Ryuji. Habang hinihingal ay sinabi ni Taiga na wala siyang oras upang humilata na lang dahil tanging pagkakaisa lang nila ang natitirang paraan upang pigilan ang halimaw na si Kido sabay atake rito kung saan nagsigawan ang mga audience sa arena dahil dalawang malalakas na dambuhala raw ang nagkakasagupaan. Kahit papano ay nagagawa ni Okajima na makipagtagisan ng lakas kay Kido sa kabila ng kanyang malalim na sugat. Subalit hindi rin ito nagtagal nang saksakin siya ni Kido sa kanyang tiyan, at bago pa siya tuluyang bumagsak ay biglang tumalon si Taiga sa harap ni Kido kung saan matagumpay niya itong natanggalan ng mata. Gayunpaman ay agad rin siyang sinuklian ng atake ni Kido gamit ang matigas nitong buntot na tumagu sa kanyang katawan. Sa tuluyang pagbagsak nila Hitomi, Okajima at Taiga ay agad na idineklara ni Miss Yoko ang kanyang sarili bilang nagwagi sa Destroyal. Ibinuhos ni Miss Yoko sa lahat ang kanina pa niyang kinikimkim na yabang at hinamak ang mga katunggaling Zaibatsu na kesyo wala pa ring tatalo sa Mitsuka do Zaibatsu na may pinakamahabang kasaysayan sa buong mundo. Nakatayong ipinagdiwang ni Miss Yoko ang kanyang pagkapanalo sa harapan ng lahat habang hinahamak niya ang mga ito kung saan bakas sa mukha nito ang likas na pagkaarogante. Sa kabilang banda, matapos mapabagsak ni Kido si Taiga at Okajima ay hinanap niya si Hitomi upang tapusin ito nang hinarangan siya ni Arusa. Natataranta naman si Anoba at hindi alam ang gagawin hanggang sa makaisip siyang maghukay upang tumakas sa lugar kasama si Hitomi, ngunit sa kalagitnaan ng kanyang paghuhukay ay bigla na lang may kung anong sumabog malapit sa kanya kung saan tumilapon siya at nauntog sa pader. Kagagawan pala ni Hitomi ang nangyaring pagsabog kung saan ikinagulat ito ni Arusa dahil bukod sa bigla na lang itong nagising ay malaki rin ang nagbago sa itsura nito. Hindi naman makapaniwala si Nomoto na si Hitomi ang nakikita niya sa screen ngunit kilalang kilala ito ni Shido Raichi sa kadahilanang siya ang unang nakasaksi sa orihinal at totoong anyo ni Hitomi. Tandang-tanda pa niya kahit 7 taon na ang nakalilipas noong una niyang nakita si Hitomi sa Hong Kong na pag-alagala sa mga kabahayan. Isang tingin niya palang rito ay alam niyang ito ang matagal na nilang hinahanap na specimen na tinawag niyang Origin Beast. Nabubuhay si Hitomi sa pamamagitan lamang ng pagnanakaw ng mga pagkain sa mga residente at walang nakakaalam kung ano, sino at saan siya nanggaling. Ngunit dahil sa kanyang malahayop na itsura ay binansagan siya ng mga lokal doon bilang Chunshen the Wild One.
Kahit lubhang napakabangis ni Hitomi ay sinikap ni Shido na lapitan ito, ngunit bilang isang mabangis na hayop ay mailap talaga ito sa mga tao. Paulit-ulit niya itong ginagawa kahit alam niyang mabibigo lang siya dahil determinado talaga siyang mapaamo ang bata. Pinayuhan siya ng kanyang kaibigan na si Shibayama dahil puro mga pasa sa katawan lang ang inaabot niya rito, ngunit nanatiling matatag si Shido sa kanyang layunin at sa katunayan ay pinangalanan niya na itong Hitomi dahil naniniwala siyang may taglay itong talino gaya ng isang tao. At sa bandang huli nga ay nagbunga rin ang kanyang pagsisikap at nagawa niyang mapaamo si Hitomi, kung saan sobrang saya niya nang marinig niya itong magsalita sa unang pagkakataon. Ngunit biglang naudlot ang kanilang mahalagang sandali nang barilin ni Shibayama si Hitomi ng tranquilizer. Habang may luha sa kanyang mga mata ay tumalon si Hitomi sa gusali upang tumakas, ngunit dahil sa gamot ay nawalan rin siya ng malay. Sa galit ni Shido ay sinapak niya si Shibayama dahil sa mga sandaling ito ay nasa panganib na ang buhay nito dahil sa presensya ng Liuman Mafia sa lugar. Hindi nga nagkamali si Shido dahil pagkarating nila sa lugar ay nadatnan nila si Hitomi na hawak-hawak ng isang mapanganib na gang na balak katayin si Hitomi upang ibenta sa black market. Dahil sa pagpasok nila sa teritoryo ng mga hoodlum ay agad silang pinaggugulpi ng mga ito, kung saan ginawang pananggalang ni Shido ang kanyang katawan upang protektahan si Hitomi. Sa kabutihang palad ay biglang dumating si Shinazaki at isa-isang pinatumba ang mga basegulero. Nang ayos na ang lahat ay sinabi ni Shido kay Hitomi na sumama ito sa kanya at doon na nga nagsimula ang lahat. Isinailalim si Hitomi sa Theriomorphosis Operation, ngunit hindi para maging therianthrope kundi ay para mas tumelas pa ang mga pangil nito na ang ibig sabihin talaga ay instinct. Dahil sa likas na DNA ng isang rattle na nananalaytay sa dugo ni Hitomi ay nagtataglay ito ng mga pambihirang katangian na wala sa ibang therianthropes. Dahil sa pagkagising ng origin beast form ni Hitomi ay para itong ipinanganak muli, kung saan bakas sa mga ngiti nito ang labis na kasiyahan. Dahil nasa sabik ng makipaglaban ay agad na inatake ni Hitomi si Kido at napuruhan niya ito sa tiyan, at sa sobrang bilis niya ay nagmistulang estatwa si Arusa dahil sa biglaang paglaho ni Hitomi. Tumayo si Kido at hinanap si Hitomi dahil bigla na lang itong nawala, kung saan nakatungtong lang pala ito sa kanyang buntot. Habang nakangiti ay sinabi ni Hitomi na magandang uri umano ng laruan si Kido dahil hindi umano siya basta-basta nasisira. Labis itong ikinamangha ng mga audience sa arena dahil hindi lang basta nagising si Hitomi kundi nagising rin ang orihinal nitong anyo, at tila mas lalo pa itong bumilis na para bang wala lang sa kanya ang malakas na atake ni Kido kanina. Samantala, naninibago naman si Nomoto kay Hitomi dahil mula nang mag-transform ito sa kanyang tunay na anyo ay punong-puno na ito ng sigla. Ni hindi nga nito sineryoso ang kalaban na nagpabagsak kina Taiga at Okajima na tila parang isang laro lang ito sa kanya. Lubha namang ikinainis ni Miss Yoko ang paggising ni Hitomi dahil naideklara na niya sa harap ng lahat ang kanyang sarili bilang panalo at naihayag niya na sa mga tao ang lahat-lahat ng gusto niyang sabihin, kung saan ay ikinahiya niya ito ng sobra. Binanggit naman ni Mrs. Toe na parang hindi yata naisama ni Miss Yoko sa kanyang kalkulasyon ang huling transformation ni Hitomi, kung saan ay agad itong nagmaang-maangan at sinabing mananalo pa rin si Kido sa huli. Dagdag pa nito, kahit pakinisin pa umano ang basura ay mananatiling basura pa rin. Ang taas talaga ng tingin sa sarili. Samantala, makikita nating mas nag-improve pa nga si Hitomi, lalo na sa harap-harapang laban. Yun nga lang ay mas nakakalamang pa rin si Kido, lalo na sa pasikretong pag-atake dahil nga sa buntot nitong pang long range. Hindi naman napuruhan si Hitomi at muling sinalakay ni Kido ang babae, kung saan nagsalpukan ang atake ng dalawa malapit sa film crew na umaatungal sa lugar ng pinaglalabanan papunta sa arena, kung saan naririnig din ito ng mga tao sa loob ng pasilidad. Sa lakas nga nito ay napaatras si Hitomi, kung saan tumalon siya at sinipa ang isang spotlight equipment upang subukang e-distract si Kido, ngunit ang hindi niya inasahan ay hinabol ito ni Kido nang babagsak na sana ito sa mga maliliit na halaman. Walang ideya si Hitomi kung bakit bigla na lang tumakbo si Kido, kaya nilapitan niya ito, ngunit bago pa man siya tuluyang makalapit ay tinamaan siya ng buntot ni Kido at tumilapon siya. Hindi niya inasahan ang atake na yon at nang tumingala siya ay nakatayo na si Kido sa harap niya na agad siyang inatake at mabilis naman siyang nakailag. Sunod-sunod siya nitong inatake kaya todo ilag siya upang di matamaan, ngunit sa huling atake ni Kido ay hindi na siya tumakbo. Nagulat si Kido nang malamang hindi pala tumama kay Hitomi ang kanyang atake, kung saan sinabi ng babae na sa lahat ng kalaban na kanyang nakaharap ay sa kanya lang umano siya hindi nahihirapan at sa kanya ito kinalmot. Habang namimilipit si Kido sa sakit ay tumalon si Hitomi upang sumalakay ulit, ngunit umurong si Kido at naghugis bola upang dumipensa.
Nagtataka at namamangha si Hitomi sa nakikita niya kaya binalaan siya ni Arusa na mag-iingat nang biglang umatake si Kido sabay balik uli sa defensive mode. Nadayaan si Hitomi sa pasurpresang atake ni Kido kaya bilang ganti niya ay malakas niya itong sinipa kung saan nagmistola itong bola ng soccer. Subalit nang makita ni Kido na lubhang nasira ang mga puno at halaman sa paligid ay bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang masalimuot na nakaraan. Noong nabubuhay pa ang ina ni Kido ay sinabi nito sa kanya na ituring niya ang mga halaman bilang kanyang siya at mahalin niya ang mga ito gaya ng pagmamahal niya sa kanyang ina. Kaya noong pumanaw na ito sa kasamaang palad ay napalapit na ang loob ni Kido sa mga halaman. Ngunit isang araw ay sinipa ng kanyang lasinggong stepfather ang mga bulaklak na inihabilin sa kanya ng kanyang ina. Naririnig ni Kido sa kanyang isipan ang mga salitang ibinanggit ng kanyang ina habang tinatapak-tapakan ng kanyang salbahing stepfather ang mga bulaklak. Nang tuluyan ng sumabog ang kanyang galit ay kumuha siya ng baseball bat at kasabay nito ang totoong pagluha ni Kido sa harap ni Hitomi. Mas mabilis pa sa isang iglap, naputol ang braso ni Hitomi nang hindi niya namamalayan at kasabay rin nito ang dahan-dahang pagbabago ng anyo ni Kido habang sumasagi sa kanyang isipan ang pagdurog niya sa bungo ng kanyang ama-amahan. Habang bakas sa mukha ni Kido ang walang kapantay na galit ay siyang pag-transform niya tungo sa mas nakakakilabot na anyo. Nang mapansin na ni Hitomi ang pagkaputol ng kanyang braso ay dito na siya napasigaw at namimilipit sa sobrang sakit. Ikinabigla naman ni Arusa ang matinding reaksyon ni Hitomi dahil kahit ang isang walang kinakatakutang rattle ay tinatablan din pala ng labis na sakit. Ngunit nagulat siya nang tumayo si Hitomi na humahalakhak at sinabi nito kung gaano nakakaaliw na makipaglaban kay Kido habang kinakagat ang kaliwang kamay. Sa kabila ng pagkaputol ng kanyang braso ay maliksi pa ring kumilos si Hitomi kung saan makikitang nahihirapan si Kido na matamaan siya. Ngunit tila nagkamali si Hitomi nang sinubukan niyang atakehin si Kido sa harap at nabigo siya kung saan ay nasaksak siya ng buntot nito na tumama sa kanyang sikmura. Samantala, agad namang napansin ni Arusa ang malaking pagbabago sa antas ng kabuoang lakas ni Kido dahil hindi lang pisikal na anyo nito ang nag-improve kundi ay naging mas matatag pa ang kondisyon ng kanyang mentalidad. Dala ng labis na pangungulila sa kanyang ina ay lalong tumindi ang layunin ni Kido na tapusin si Hitomi kung saan ay paulit-ulit niya itong pinagpapalo ng kanyang buntot bago sinaksak ang kawawang babae sa kanyang likod kung saan nagpakawala ito ng nakagigimbal na sigaw. Subalit hindi pa pala tapos si Kido dahil balak pa nitong durugin ang ulo ng babae ngunit biglang naglaho si Hitomi habang bitbit ang naputol nitong braso at saka binato ito kay Kido na tumama sa kanyang sugatang mata. Nagsisigaw si Kido sa sakit at mabilis niya itong tinanggal at nang lumingon siya ay nasa harap niya na si Hitomi na ngumiti sa kanya kung saan ay nakita niya ang mukha ng kanyang pinakamamahal na ina at bilang resulta ay naging madali para kay Hitomi na tapusin si Kido gamit ang kanyang kaliwang kamay kung saan tumagos ito sa ulo ng lalaki. Pagkabagsak ni Kido sa lupa ay nagpakawala si Hitomi ng malakas na sigaw bilang hudyat ng kanyang pagkapanalo laban sa malakas na katunggali. Hindi naman mapigilan ni Arusa na humanga sa ipinakitang laban ni Hitomi kung saan inamin niyang mas magaling ito kesa sa kanya. Sa kabilang banda, hindi naman napigilan ng mga audience na magdiwang sa sobrang saya dahil sa nasaksihang laban sa pagitan ng dalawang malalakas na mandirigma. Parang pinagsakluban naman ng langit at lupa si Miss Yoko dahil sa pagkatalo ng kanyang kahuli-hulihang alas kung saan ay hindi niya matanggap bilang representative ng Mitsukado Saibatsu na natalo siya laban kay Nomoto na isang hangal. Samantala, dahil na rin sa tindi ng mga natamong sugat sa kanyang katawan ay tuluyan nang bumagsak si Hitomi ngunit kasabay rin nito ang pagbangon ni Kido sa kabila ng pagkadurog ng utak nito. Dahil dito ay muling nabuhayan ng loob si Miss Yoko sa pagbangon ni Kido at inutusan itong tapusin na si Hitomi at ang ibang natira. Ngunit walang sinayang na oras si Arusa at agad na tinapos si Kido sa pamamagitan ng paglaslas sa leeg nito at hindi na muling gumalaw pa ang lalaki dahilan ng pagkapanalo ng babae laban sa napakalakas na si Kido. Muling napasigaw si Miss Yoko sa labis na pagkadismaya at kasabay ng pagkawalan niya ng pag-asa ay ang pagkawala ng kanyang malay dahil sa mga nangyayari. Sa kabilang banda, nagpasya naman si Arusa na hindi niya na umano papatayin si Hitomi bilang pasasalamat niya sa ginawa nito kay Kido. Akala ni Arusa ay siya na lang ang nag-iisang nakatayo ngunit biglang nagising si Anaba mula sa pagkakauntog nito sa pader. Nang maalala ng rabbit kung nasaan siya ay agad niyang hinanap sina Hitomi at Okajima subalit si Arusa ang nakita niya habang masama itong nakatingin sa kanya. Sa sobrang pagkasindak ay sinubukan niyang tumakbo ngunit isang cheetah ang kanyang binalak na takasan.
Naisip na ng rabbit ang kahihinatnan niya at hindi ito maganda kaya muli siyang tumakbo upang tumakas at agad naman siyang hinabol ni Aruza. Sa kanyang pagtakbo ay natalisod ang rabbit sa batong nakausli kung saan aksidente niyang nasipa si Aruza sa kanyang panga. Bagaman madalang lang itong nangyayari, may mga pagkakataon na kapag nasa kalagitnaan sila ng pagtatanggol sa kanilang sarili ay nakakatama ng malakas na sipa ang mga rabbit sa kanilang kalaban. Matapos matanggap ni Aruza ang malakas na sipa sa kanyang panga ay nawalan agad ito ng malay at hindi na nakatayo pa. Labis namang nagtataka si Anaba kung ano ang nangyayari ngunit itinanghal ng announcer na ang rabbit ang nanalo at bagong kampyon sa Destroyal. Hindi ito lubos na inasahan ng lahat sapagkat kung sino pa yung pinakamahina ay siya pa ang nanatiling nakatayo. Walang sino man ang pwedeng makahula sa pagkapanalo ni Anaba lalong-lalo na si Miss Yoko na natutulog pa rin. Samantala sa loob ng conference room ay nagkainitan naman ang bawat pinuno ng 4 na Zaibatsu dahil tila ayaw sumunod ni Yuzen Mitsukado sa kanilang usapan na kung sino ang magwawagi sa Destroyal ay sa kanila mapupunta ang lahat ng karapatan para sa Theriomorphosis Law. Ito ay isang batas na ipapatupad ng makapangyarihang kawanihan ng bansa na pinamumunuan ni Shido, kung saan hihikayatin nila ang mga mamamayan na sumailalim sa Therianthropy Operation ng libre tungo sa ikauunlad ng sangkatauhan. Samantala, bigla namang nawalan ng kuryente ang cruise ship kaya hindi alam ni Nomoto kung ano na ang kalagayan ngayon ni Hitomi. Ngunit, hindi pala basta nagkataon lang na nawalan ng kuryente ang barko kundi ay talagang sinadya ito kung saan makikitang pinatay ang lahat ng film crew sa isla upang manipulahin ang resulta ng Destroyal at makikita ang isang pangkat ng mga Therianthrope na kamilyon na salarin sa likod ng nangyaring katiwalian. Sa kabilang banda, wala pa ring malay si Hitomi at nagtataka naman si Anaba kung bakit wala pang sumusundo sa kanilang rescue. Ilang sandali pa ay biglang may umatake sa rabbit na kanyang ikinagulat, nasa paligid na pala ang mga Hunyango upang simulan ang kanilang maitim na balak. Ipinadala sila ng Sumitomo Zaibatsu bilang mga assassin upang iligpit ang mga natitirang brutes sa Destroyal. Sinubukang tumakbo ni Anaba ngunit muli siyang natalisod sa isang bato kung saan ay agad na binalutan ng mahabang dila ang kanyang buong katawan. Nang tatapusin na sana nila si Anaba ay biglang tumayo si Hitomi at sinaway sila na ikinagulat ng 2 kamilyon. Porket nanghihina pa rin si Hitomi ay sinubukan ng isa sa 2 pangit na atakehin siya ngunit mabilis silang pinabagsak ni Hitomi na ikinagulat ng 2 pang pangit na nasa bubong. Matapos ang ginawang atake ay muling bumagsak si Hitomi sa lupa at nawalan ng malay kung saan agad inutusan ng pinuno ng mga kamilyong asasin na tapusin si Hitomi. Sa kabutihang palad ay biglang dumating ang astig na si Shinazaki at isa-isang pinatumba ang mga Hunyango. Agad na ipinaalam ni Shinazaki sa mga audience ang kasalukuyang sitwasyon maliban sa pagdating ng mga kamilyon at humingi siya ng pasensya sa aberya. Itinapat ni Shinazaki ang kamera kay Anaba na nakagapos pa rin upang makapanayam ang rabbit kung saan tinanong niya ito kung ano ang pakiramdam niya bilang nagwagi sa Destroyal. Ngunit imbes na sagutin ang tanong ay nagulat ito at nagtanong kung ano ang ibig sabihin ni Shinazaki. Wala talagang kaalam-alam ang rabbit na naging kampyon lang naman siya sa isang napaka-engranding event. Tila ba sumali lang ito para may cute sa Destroyal. Samantala sa conference room, napanood ng lahat ang footage na kinuna ni Shinazaki kung saan makikita ang isang kamilyon at sapat na itong patunay upang akusahan si Mayabi Sumitomo ng pandaraya. Dahil sa mabigat na ebidensya ay agad itong inamin ni Mayabi ngunit sinabi niya kay Shido na tutol siya sa gusto nitong mangyari na isabatas ang Theriomorphosis Law at saka binantaan ang director. Pasikreto namang nag-transform si Akemi o Horned Lizard upang maghanda sa pagsalakay ngunit pinatay ni Leo si Mayabi at binalaan ng leon ang babae na huwag ituloy ang kanyang binabalak. Pinuri ni Yusan Mitsukado si Leo sa kanyang ginawa dahil hindi umano katanggap-tanggap ang ginawa ni Mayabi at nararapat lang itong hatulan ng kamatayan. Ibinunyag ni Shido na may isang tao pang nakagawa ng malaking krimen sa ngalan ng kanilang kasunduan at yon ay walang iba kundi ang matanda mismo. Ipinaliwanag ni Shido kay Yosen ang kasakiman ng matanda at kung bakit kailangan niya ring maparusahan. Dahil imbes na isapubliko umano ang Theriomorphosis technology para sa ikauunlad ng lipunan at sangkatauhan ay mas pinili umano ng matanda na pagkakitaan ang bagay na makapagbabago ng mundo. Masyado umano itong nahumaling sa kayamanang pumapasok sa kanyang kumpanya mula sa iba't ibang korporasyon at ang pagtanggi sa revolusyon dala ng pagiging makasarili ay ang kasalanan na ipinataw ni Shido kay Yuzen Mitsukado. Tumayo ang matanda at hinamak silang lahat kung saan sinabi nitong hindi nila magagalaw ang tulad niyang makapangyarihang tao ngunit bago pa siya matapos ay pinatahimik na siya ni Leo.
Ikinagulat ni Yosen ang ginawang pagtaksil sa kanya ni Leo, ngunit sinabi ng Leon na pati siya ay nayayamot na rin sa kayabangan ng matanda sa kabila ng pagiging ordinaryong tao nito. At ngayong wala ng mga balakid sa kanilang plano ay sinabi ni Shido na magagawa na nilang baguhin ang kapalaran ng sanlibutan tungo sa simula ng panibagong ebolusyon. Sa kabilang banda, sinisisi naman ni Miss Yoko ang kanyang sarili sa pagkatalo ng kanilang Zaibatsu at inisip kung paano niya kaya ito aayusin at maibalik muli ang tiwala ng kanyang lolo, ngunit parang hindi na ito mangyayari dahil pagkapasok niya sa conference room ay natagpuan niya ang kanyang lolo na wala ng buhay. Ipinaliwanag ni Shido na namatay umano ito sa sakit sa puso at nakikiramay siya, ngunit alam ni Miss Yoko na isa itong kalokohan dahil malinaw umano na pinatay ang kanyang lolo kaya magbabayad umano si Shido at ang Bureau Administration, ngunit sinagot siya ni Shido na siya ang magbabayad na ikinagulat ni Miss Yoko. Biglang dumating ang presidente ng Yatsubishi Zaibatsu at ipinaliwanag niya kay Miss Yoko na ang pagkamatay ng kanyang lolo ay napagdesisyonan na ng karamihan dahil para ito sa ikabubuti nilang lahat. Labis na ikinagalit ni Miss Yoko ang harap-harapan nitong pag-amin sa krimen kaya inutusan niya si Leo na tapusin silang lahat. Subalit hindi kumilos si Leo at sa halip ay pinatahimik lang siya nito kaya umalis na sina Shido at ang presidente para sa gagawing talumpati ng pagtatapos ng Destroyal. Hindi inasahan ni Miss Yoko na sa isang iglap ay maglalaho ang kanyang kapangyarihan at wala siyang kalaban-laban. Dahil sa ginawang pagtraidor ni Leo ay binulyawan niya ito, ngunit agad rin siyang pinatahimik ng Haring Leon at sinabihang magdahan-dahan sa kanyang pananalita. Dagdag pa ni Leo ay kung magbibigay lang sana si Miss Yoko ng karampatang paggalang sa kanya ay baka bubuhayin pa niya ang babae bilang kanyang alipin. Sa malalim na gabi ay opisyal na inanunsyo sa loob ng cruise ship ang tuluyang pagtatapos ng Destroyal. 2 linggo na rin ang nakalilipas magmula nang makaalis si Nomoto sa pambihirang sitwasyong kinasangkutan, at bagaman bumalik na sa normal ang lahat ay nagdulot pa rin ang karanasang yun ng takot sa kanyang buhay. Hanggang ngayon ay wala pa ring lakas ng loob si Nomoto na buksan ang kaha de yerong iniwan sa kanya na naglalaman ng napakaraming pera. Kinagabihan, muling pumunta si Nomoto sa lugar kung saan nagsimula ang lahat upang makipagkita sa isang taong nagbago rin ng kanyang buhay. Narinig niyang may tumawag sa kanya at pagkalingon niya ay nakita niya si Hitomi na kahit papano ay nasa mabuting kalagayan sa kabila ng mga tinamo nitong pinsala sa laban. Nagkamustahan ang dalawa at tila may halong kilig rin ng pinasalamatan nila ang isa't isa. Sinabi ni Nomoto sa babae na marami siyang natutunan mula sa kanya at sa Destroyal kung saan nagkaroon ng ibang kahulugan para sa kanya ang paboritong kasabihan ni Hitomi. Dahil sa sinabi ni Nomoto ay tinukso siya ng babae kung nagtatapat ba ito ng pag-ibig sa kanya na mabilis namang itinanggi ni Nomoto. Upang hindi magkailangan ay agad na iniba ni Hitomi ang usapan at bago magpaalam ay nagpasalamat si Hitomi kay Nomoto sa lahat-lahat at sa pananatili nito sa kanyang tabi hanggang sa huli. Bago pa man matapos ni Nomoto ang kanyang sasabihin ay tinamaan siya ng kalmot ng babae at agad siyang bumagsak. Habang may kirot sa kanyang puso ay ipinaliwanag ni Hitomi ang kanyang dahilan kung bakit kinailangan niya itong gawin. Hindi niya alam kung ano ba talaga ang dahilan ni Shido, basta ang alam niya lang ay magiging problema umano si Nomoto sa hinaharap kung kaya't kailangan siyang patahimikin. Sa loob ng sasakyan, hindi mapigilan ni Hitomi na maluha dahil kahit sa maikling panahon nilang pagsasama ay naging malapit na ang loob niya kay Nomoto. Makalipas ang 2 taon, makikitang matagumpay ngang naisabatas ang Theriomorphosis Law sa bansa at nagkaroon rin ng isang artipisyal na isla na tinatawag na Therianthrope District kung saan malayang nakatira ang mga Therianthrope na mamamayan. Samantala, nagdagsaan naman ang mga Therianthropes sa KB Stadium dahil sa paparating na killing bites na pinangungunahan ni Uy Anoba. Makikita naman ang pagdating ng isang lalaking naka-hoodie jacket na tila nagmamasid kung saan nabunyag na si Nomoto pala ito, ngunit napakalaki na ng pinagbago ng kanyang itsura. Tila nagbago na ang buong pagkatao at ugali ni Nomoto mula nang ipinagkanulo siya ni Hitomi kung saan hindi mo na makikita sa kanyang mukha ang dati nitong maamong itsura. At dito na nagtatapos ang ating recap. Siguraduhing nakasubscribe sa aking channel at pakihit na rin ang notification bell para updated sa mga susunod na video. Maraming salamat sa panonood!